Hi guys! Magandang gabi! Welcome back pa dito sa Gandara Asay Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa paglaglag ni Paolo Avellino at syempre pagbati ni Kimi ng Happy Father's Day kay Paolo Avellino. Pero bago pa lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon nga dumako naman tayo sa pagbabasa ng mga comment na ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang comment na napili po natin para po sa gabing ito ay mula po kay Miss Rose Marigiano. Sabi niya rito, si Jukes yung sinasabi niyang kamukha ni Raisa May. Kasi nung aksong ni Wong at Kim na nag-holding hands sila at pumalit si Jukes, nasabi din kasi ni Chong na si Raisa May daw. Since it was live, unconsciously nasabi rin ni Kim yun. She was referring jokes na si Raisa May. Si Vice ang nagsabi na si Lotus Fit daw. Sabi, wala daw filters si Kim. Ganyan talaga pag live. Si Kim minsan lang yan makapagsalita ng ganyan. Si Vice talaga ang walang filter magsalita kung tutuusin. Mga bashers talaga ni Kim nasa Showtime Live. Lalo na si Ritzy, palagi niyang sinasabi RIP Kim Chu. Kaya pag makikita ko, or kapag makita ko, nire-report ko kaagad. Wala talaga siyang pakialam kahit binaliktad na ng mga fans sa kanya ang RIP niya. Gagawin talaga nila lahat. Buti na lang, Kim is protected by God kasi napaka-prayerful niya. Ayan. Thank you so much, Miss Rose Maridiana, sa paglilinaw. Kahit hindi naman talaga natin kailangan mag-explain sa mga bashers na ito. Anyway, totoo yan. Yung iba kasi dahil po kay Paolo Avellino, kaya grabe yung hatred nila kay Kimi kahit wala naman pong ginagawa si Kim. Kumbaga parang gusto ata nilang suluhin si Paolo Avellino. Paganda sila, no? ubusin na nila yung pera nila para lang mapansin ni Paolo Avellino. Hindi yung si Kim yung kanilang tina-target. Anyway, grabe totoo yung sa live. So, alam nyo, sa totoo lang, kapag nanonood ako ng live, hindi ko na ino-open yung comment section. Ano yun, may way naman kasi guys para hindi nyo ma-open yung yung comment section doon para yung live na lang ang inyong tututukan. Medyo naiinip lang yung iba kapag commercial. Kaya mag-Bingo Plus na lang po kayo kapag naiinip minsan habang commercial pa. Ayun na lang yung gawin po natin. Pero grabe, below the belt na talaga yung sinasabi nila kay Kimi. Lalo na yung RIP, sobra yun mga kakimbaw. Hindi talaga nila tinitigilan si Kim Chu as in. Lahat po ng pangbabatikos, lahat ng hatred. Di ko alam ano bang ginawa sa kanila ni Kim para i-hate ng ganyan. At may pa RIP pa. Naku, condolence in advance sa kanya. Sa bashers na yan ni Kim Chu. Abay, nakaabang din sa live ni Kim. Sa live ng Showtime, no? Samantala, dumako naman tayo mga kakimpaw dito po sa pictures. Edited picture nila Kim and Paolo na ginawa nga ng mga fans. Sabi dito, a rare photo of Goyo and Remedios taken during the ballroom party at Don Mariano's house in Dagupan, circa 1899. Grabe. So, itong picture na to mga kakimpaw ay kuha po sa Showtime na Filipiniana dress ni Kimi. Hanga din talaga po ako sa ability ng Kimpaw Lanchas. Ano po mga Kimpaw? Bagay na bagay, no? Yung picture na to ni Paolo Avellino, kuha po ito sa palabas ni Paula Goyo nga mga Kimpaw. Ito po ay para sa Independence Day. Ayan, tingnan nyo ng mabuti. Grabe, super bagay mga kakimpaw.
Goyo and Remedios. Yung beauty ni Kimi, timeless din talaga, no, mga kakipi. As in, para kahit sinaunang bagay po sa kanya hanggang ngayon. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa mga topic na nasagap natin para po sa gabing ito. At unahin na natin pag-usapan ng tungkol dito sa botohan, mga kakimpaw, kung saan yung ilan pong kimpaulanchos ay nangangamba. Yes, pinangangambahan nga nila ang posisyon ni Paula Avelino sapagkat mahirap din nga magpakakampante dahil ang dami rin pong Genesis na nominado. At mahuhusay din po talaga ang mga ang mga kalabanan ng Kimpaw. Sabi dito, kailangan solid tayo. Friends, ng hindi mahati votes natin. We decided for now, it's Paulo. I'm sure Kim would be happy and wanted Pau to win. Kaya let's go. Yes, sabi pa dito, take note, malakas bumoto mga Gen Z at daming malakas na nominees. Kaya ibuhos nyo votes kay Paulo. Yung mga Inglaterra fine, huwag kayong tumawa dahil wala mananalo sa kanila. Ni Kim, kung mahati votes ng Kim Pao, may kalaban pa, plus may kalaban pa, na pag-usapan na si Kim ipanalo ng 2024, kaya si Pao naman ipanalo. And si Pao din po talaga pinupush ni Miss Carl, MJ, ng nila Ray Pumaloy, diba? And lalong higit sa lahat ni Kim Chu. Yan po talaga, si Paolo talaga ang pinupush ngayon na manalo para sa SDA. And I don't think ilalaglag din po talaga nila si Papi. Full support din po sila para manalo ngayon si Paolo Avelino sa SDA, mga kakimpaw. And ang pinangangambahan din po na ilang mga fans, yung mga malakas sa botohan din. Tulad nila Fiang, kaya ko lakas sa botohan yan. Kita niyo naman yung botohan na nung sa PBB, diba? Ang lakas. Tapos, si Ivana Alawi, isa pa rin yan, mga hakimpaw. Ako, napakayaman yan. Lakas ang kalaban. And Ann Curtis din. Dami ring fans ni Ann. Kaya naman, dapat solid tayo, mga hakimpaw. Buhos natin ang ating suporta kay Paulo Avelino. So sa ngayon, nangunguna pa rin si Paulo, pero another problem, mga hakimpaw, mukhang ang KCG hindi rin talaga patatalo. Ayan, at biglang lumapit yung score ni Chinita Princess, mga hakimpaw. Isa lang ibig sabihin yan, talagang ipipilit nilang ipanalo si Kim Chu. Wala naman tayong problema doon kasi Kim Pao fans tayo, either Kim or Paolo manalo, pero for the sake of Kim's request kasi, kaya pinipilit natin si Paolo Avelino this time. O, diba? Kaunti na lang guys yung yung lamang ni Paolo Avelino kay Kimi. So, talagang hindi po pababayaan ng KCG si Chinita Princess na matalo, mga kakimpaw. Bubuhos din talaga nila ang kanilang support kay Kim Chu. So, mahaba pa naman ang atin pong laban, mga kakimpaw, Pero, ayun nga, kung ngayon pa lamang, talagang humahabol na sila, lalo pa papalapit na po ng papalapit pagkatapos ng botohan, i-all out na talaga nila yan. Kaya nananawagan po tayo na sa lahat ng Kimpaw Lanchas, nakaka-alarma to sa tutuusin, mga kakimpaw. Ayan, kapapasok lang kasi na talagang binuhos po ng KCG ang kanilang suporta talaga kay Kim Chu. Tapos binagsak kanila ng malaki si Kimi. So, ayun, nakaka-alarma para sa pwesto ni Paulo, di ba? Gusto sana natin natupad ang kahilingan ni Kim Chu. Pero, kung hindi po lahat kikilos para manalo si Pau, talagang mapapalitan na po sa number 1 spot si Paulo Avelino niyan.
Kaya naman mangako po ang lahat, na ang iboboto natin ay si Paolo Avellino. Pero happy pa rin po for Kim, mga kakimpaw. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa pagbati po ni Chinita Princess ng Happy Father's Day para kay Paolo Avellino. Ayan, syempre deserve po yan ni Paolo na mabate ng Father's Day sapagkat napaka-responsable pong ama at hindi po niya talaga tinalikuran ng pagiging ama niya, mga kakimpaw. So sabi nga po dito na Showbiz Buzz, hindi man sa social media, naging usap-usapan pa rin ang naging pagbati ni Kim Chiu kay Paolo Avellino nitong Father's Day. Sa isang masayang pagkakataon, pabirong binati ni Kim ang aktor, bagay na agad ikinatuwa ng mga nakarinig at nakasaksi sa kanilang kulitan. Kilala ang dalawa sa kanilang natural na chemistry at magaan na samahan. Kaya naman kahit simpleng pagbibiro ay nagiging memorable para sa kanilang mga tagahanga. Hindi rin nagpahuli si Paolo sa pakikisakay sa biruan, dahilan para mas lalo pang maging masaya ang eksena. Agad namang nag-react ang mga fan ng Kim Pao na kinilig at natuwa sa naging palitan ng dalawa. Para sa marami, isa na naman itong patunay ng komportableng samahan at genuine connection na mayroon sina Kim and Paolo. So ano kayang tinutukoy dito ni Showbiz Buzz ng mga kakimpaw? Anyway, ayan, deserve naman po talaga ni Paolo na batiin po ng Happy Father's Day kung ako po ang tatanungin, mga ka-KP. So, hiwalay man po siya ka LJ, pero yung pagiging ama niya, mga kakimpaw, ay talagang kanya pong hindi po tinalikuran. Matatanda ang ilang beses na hinangaan ng publiko ang kanilang magandang working relationship na nagsimula sa kanilang mga proyekto at patuloy na lumalalim habang tumatagal. Dahil dito bawat interaksyon nila ay nagiging interesado sa mga taga-subaybay. Bagamat isang simpleng Father's Day greeting lamang, naging espesyal ito para sa mga tagahanga dahil bihira ang ganitong mga candid at natural na sandali mula sa kanilang dalawa. Ang simpleng biro ay nauwi sa masayang kwentuhan at tawanan. Sa huli, muling pinatunayan ni Kim and Paolo na hindi kailangan maging ingrante ang isang sandali upang mapansin ng publiko. Minsan sapat na ang simpleng pagbati sa taos-pusong samahan upang magbigay ng saya at kilig sa kanilang mga tagahanga. So, ayan mga kakimpaw, dito lang muna yung ating update para po sa gabing ito. And talagang ang relasyon nila Kim and Paolo, masasabi lang po natin na talagang deeper na, mga kakimpaw. As in, magjowa at magtsasawa na silang dalawa. Sila rin naman po nagpapatunay niyan. Anyway, ayun lang po muna for tonight. Thank you so much po sa pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat.